Ang maganda kasi yung presentation ni Baligod kanina, nahanga nga ako kanina eh. Sabi niya, merong rules doon, binasa siya. Ang kailangan kasi pag mag-invite ka ng mga resource person, kailangan pirmado ng chairman of the committee, walang pirma. And approved by the Senate President, walang pirma. So, ibig sabihin, bakit walang ganon, no? So, ibig sabihin to talaga, maybe they sent that notice, they were afraid to do that because wala talagang basis. Kaya, Baligod was there, not really to attend and recognize the Senate Blue Ribbon hearing nila Tulfo, but actually to clarify things. So, but he said, yes, I'm ready. If they want me to speak, I'll speak in a consultative meeting. Kaya lang, biglang tinigil yata ng yung consultative meeting allegedly, no? Tapos pagkatapos nakapagsalita si Matibag, pagkatapos po na justify, no? Kaya nga, I would agree with the statement of Senator Alan Peter Cayetano that it was actually a cover-up, a clear cover-up of things, no? Talagang para ma-absuelto, no? It's not for the truth. Isa rin sa ginagamit nila, attorney, ay yung nangyari daw noong Drilon. May 5, 2015 kung saan nakakuha sila ng quorum na 12 out of 17 na available na mga senator, habang meron namang at least 7 na kinonsideran nila na beyond the jurisdiction sa Senado, which is, kung di ako nagkakamali, parang meron lang atang 4 ata doon na nasa abroad. Yes, sir. Attorney. Oh, yes, sir. Ang difference po naman noong Drilon decision was that, remember nandun po yung mga minority noon. Ang grupo ni, nandun ang Senate Minority Leader if I'm not mistaken, present doon. There was this minority leader. At saka meron pong mga minority bloc doon and there were no objections made. So, ibig sabihin po, natuloy po yun. So, as long as there will be no objections on this particular situations, they could lower it down, no? At second, ang nabasa ko po doon sa journal na yon is that ang ginawa nila yung ordinary business lang, proceedings, wala naman talagang basically na pagpapalit, talagang yung resolutions, ano yung pinag-approve nila, yung mga batas, pinagpapasan nila. So, it's a day-to-day business, no? So, it's different talaga ang situation noong 2015. And besides, the minorities nga ay nandoon and they did not submit any objections to the lowering down in order to constitute this what we call quorum. So, ibig sabihin, gusto talaga na tatakbo po yung proseso at saka yung business sa Senado. So, it's totally different po. It's totally different. Yung, ang nakikita nyo po ba rito ay yung pag-i-elect lang po ba ng pro tempore ang illegal at hindi yung pagbabakante ng posisyon? I think everything is illegal, no? Including sa pro tempore, pati sa pagbakante. Kasi nga, they were not able to get the quorum. In order to declare it vacant, they should have 13. And wala po, no? So, everything po, no? At makita po ninyo talaga, Sir Admar, that they know for a fact that illegal po ang kanilang quorum because in the sense that, number one, si Erwin Tulfo still recognizes Senate President si Alan Peter Cayetano. But they say the purpose of quorum to open to reorganize the committees is pwede na yung 12 nila. But however, these proceedings nila ngayon, pagdating mo sa, itong nangyari ngayon, pinagpipilitan nila na hindi po siya hearing, kundi meeting lang. Ang captions ka doon sa mga hearing, hearing, tapos Senate Blue Ribbon, tingnan mo naman yung kanilang Senate na Facebook, hearing daw. Magulo because, and Kiko Pakinaynan was trying to explain kanina na hindi talagang consultative meeting ito. Pero sa invitation nila sa mga resource person, attorney, hearing ang ginamit nila doon. Yes. Because they knew for a fact that they are afraid that possible ma-question ang pag-constitute nila at saka yung usurpation of authority daw. Marami nagsasabi, no? But I haven't studied that much on usurpation. But ang maganda kasi yung presentation ni Baligod kanina, nahanga ako kanina eh. Sabi niya, merong rules doon, binasa siya. Ang kailangan kasi pag mag-invite ka ng mga resource person, kailangan pirmado ng chairman of the committee, walang pirma. And approved by the Senate President, walang pirma. So, ibig sabihin, bakit walang ganon, no? So, ibig sabihin to talaga, maybe they sent that notice, they were afraid to do that because wala talagang basis. Kaya,
Baligod was there not really to attend and recognize the Senate Blue Ribbon hearing nila Tulfo, but actually to clarify things. So, but he said, yes, I'm ready. If they want me to speak, I'll speak in a consultative meeting. Kaya lang, biglang tinigil yata ng yung consultative meeting allegedly, no? Tapos pagkatapos nakapagsalita si Matibag, pagkatapos po na justify, no? Kaya nga, I would agree with the statement of Senator Alan Peter Cayetano that it was actually a cover-up, a clear cover-up of things, no? Talagang para ma-absuelto, no? It's not for the truth. It's just, if you'll notice, the Tulfos there were trying to, especially si Rafi was trying to lead the ombudsman representative kung anong gagawin nila, kung kan kulang dito. If you will read between the lines po, no? Kami, basa ko yun siya. Is Clary trying to ask, what will you do kung sakali ganito? Hindi naman pwede yun. You're trying to ask questions that would somehow preempt the investigation and trying to lead the witness to say something na parang favorable po, no, sa mga naapektahan sa kaso. So, kita ko talaga, it's more on, tama po, it's more on cover up, no? It's trying to get away, no, para hindi sila maskin alive with what the magnitude of the testimony or the statement of these 18 ex-soldiers. Like, ad hominem pa, kargadero, basurero, di ba? You just put them down, no? But the real truth is that they cannot even question the fact that talagang may maleta-maleta po na pera pong pinagdadala. As I said, at sabi rin niya at Senator Alan Peter Cayetano, the statement is there. Is that the whole truth? We do not know until such time that you will conduct clarificatory questions kung ikaw affected, then you may be able to find the truth na malamang is kanilang nalalaman is hearsay lang, no? But you were not there. They were not there. So, they were not able to have that opportunity, no? Because they chose not to attend. Ang point kasi niyan is kailangan lang natin makinig, no? Although, marami po mga testimony doon ang 18 ex-soldiers that meron din silang direct personal knowledge. So, which is really very, very important also na pwede pong maging basihan para talagang meron pong kaso pong plunder. May iba naman na parang narinig nila, tapos dinala dito, hindi daw pumasok, etc. But that can be the subject of corroboration. Sabi nga ni Attorney Baligod, which is correct and I agree, na naggawa siya ng statement ng mga sinumpahang salaysay na yon is only to establish na meron na pong lead na to conduct investigation. And in other things na ma-unearth during the investigation, pwede naman siyang ilagay sa isang another affidavit, no? So, I think is that they are really afraid of what happened with the testimonies. And they should be afraid also with now nahuli si Curly Discaya and saying na, okay, labo-labo na ito, lalabas ko na rin lahat.